Ako si Estela de Jesus. Dati akong isang college student sa isang tanyag na paaralan. Subalit ako ay nabuntis at pinalayas ng aking mga magulang. Hindi naman ako pinabayaan ng aking kasintahan. Pagkos ako'y kanyang pinanindigan at inalagaan. Siya nga pala si Fidel, ang ama ng sanggol na dinadala ko sa aking sinapupunan. Sinama ako ni Fidel papunta sa kanilang probinsya. Doon na raw muna kami tumira sa magulang niya para may titingin at mag-aalaga sa akin habang nasa trabaho siya. Mahal? Okay lang ba talaga sa'yo na doon muna tayo kay nanay hanggang sa mga anak ka? Kahit saan pa yan, mahal, basta kasama kita. Sus, ikaw talaga. Oo, namumula siya. Yee! Pero seryoso, mahal. Alam ko mga bata pa tayo. Pero pangako ko sa'yo at sa magiging baby natin na hindi ko kayo pababayaan. Puna nang makarating kami sa kanilang probinsya. Nakita namin ni Fidel ang kanyang nanay na si Nanay Sonia na naghihintay sa may waiting shed. Habang papalapit kami, bigla akong hinila ng nanay ni Fidel at sinabing magmadali na raw kami at malapit ng dumilim. Nagulat ako sa pangyayari. Sumunod na lang ako at dali-daling naglakad. Delikado raw para sa isang buntis ang maabutan ng dilim sa daan. Medyo malayo-layo pa ang kanilang bahay. Maputik ang daanan at halos puro kakahuyan at talahiban. Mayroon din namang mga kabahayan subalit ang lalayo ng kanilang mga pagitan. Halos magdidilim na nang makarating kami sa kanilang bahay. Habang ako ay nagpapahinga, ay narinig kong nag-uusap si Fidel at Nanay Sonia. Nano kay didi mo pa ina siya gindara? Aw nano di ka nagatuod san mga sabi-sabi didi? Wika ni nanay. Hindi ko sila maintindihan, pero baka sa kanilang mukhan parang nagtatalo sila. Nakita ni Nanay Sonia na nakasilip ako sa bintana. Agad itong pumunta sa akin at sinarado ang bintana. Lumayo ka sa bintana, wika ni Nanay Sonia. Kinamagahan, nagising ako dahil sa ingay ng mga tao. Maraming bisita ang dumalaw sa bahay para kamustahin si Fidel. Pinakilala sa akin ni Fidel ang kanyang pinsan. Pinsan ko nga pala. Nagugutom ka na ba? Halika, may pagkain dun. Pumasok kami para mag-umagahan. Pagkatapos mag-agahan ay umalis sila Fidel papuntang bayan. Tutulungan kasi siya ng kanyang pinsan na maipasok sa pinagtatrabahuan nito. Lumabas naman si Nanay Sonia para bumili ng asin. Pero bago ito umalis ay ibinili nito na wag raw akong lalabas ng bahay hanggat wala pa siya. Ilang minuto ang lumipas habang nag-aayos ako ng aking mga gamit. May isang matandang babae ang naghahanap kay Nanay Sonia. Sa aking kuryosidad ay nilabas ko ito para tignan. Nagulat ako sa aking nakita. Isa itong matanda na halos putot balat na. Ngumisi ito sa akin at tila gustong hawakan ng aking tiyan. Napakabango mo naman, iya. Maaari ko bang hawakan ng iyong tiyan? Biglang dumating si Nanay Sonia at itinago ako nito sa kanyang likod. Tumawa lang ang matanda at sinabing manghihingi lang sana siya ng malunggay. Pero di bali na, mamayang gabi na lang daw siya kakain. Agad akong hinila ni Nanay Sonia papasok ng bahay at agad niyang sinarado ang pinto. Pagpasok sa loob ay pinagalitan ako ni Nanay Sonia. Dapat raw ay sinunod ko ang kanyang bilin na huwag lumabas. Humingi ako ng paumanhin at tinanong ko siya kung bakit. Aswang. Yun ang naging sagot niya sa akin.
Marami raw aswang sa bayan na to. At isa na nga raw sa napapabalitang aswang ay yung matandang nakasalamuha ko. Dapat raw ay hindi na kami nagpunta dito. Agad na naglagay si Nanay Sonia ng asin sa bawat sulok ng bahay. Mahaba-haba raw ang gabing ito at kailangan makaligtas kami ng kanyang magiging apo. Maya-maya pa, biglang may kumatok sa pinto.